Bagong uwi lang ang sundalong veterano, at natagpuan niyang nag-aalala ang kanyang asawa, at kakasukbit lang ng sinturon. Humakbang siya papalapit, at itinaas ang kurtina, at nakita ang tanawin sa harap niya. Kukunin ko lang ang mga gamit ko tapos. Huwag mo akong sasaktan. Hindi kita sasaktan. Ngunit harap sa kanyang limitasyon bilang isang lalaki, mananatiling kalmado siya na parang isang tagapanood lamang. Walang galit, walang pagsisisi, at maging nang tanggapin niya ang kasunduan sa diborsyo mula sa kanyang asawa. Isang kaunting tuwa ang kanyang nadama. Paul, ayos ka lang ba? Mahusay na mahusay ako, hanggang sa mga sandaling ito. Si Paul ay nakatiyak na sa wakas na hindi ito isang ilusyon. Tumatawa siya ng malakas at tumakbo palayo. Iniwan niya ang dalawa na may pagtataka sa kanilang mga mukha, at hindi nila malalaman kailanman. Ang kakaibang pag-uugali ni Paul ay nagmula sa isang pagkikita sa tren ilang araw na ang nakakaraan. Tutulungan kita. Pasensya na. Saglit na pagtagpo ng mga mata, pareho silang natigilan ng ilang segundo. Parang tumigil din sa pagtibok ang puso nila. Pasensya na. Hindi. Kasalanan ko to. Sa gitna ng kaguluhan, nagkamali siya ng kuha ng tiket. Habang tumatayo pa, di sinasadyang nasuka kay Paul. Walang duda, isang napaka-awkward na pagkikita ito. Pero dahil din dito, ang gulong ng tadhana ay palihim na umikot. Pagkagising mula sa panaginip, wala na ang babae sa likuran. Akala ko'y panandalian lang na pagkikita, ngunit nang si Paul ay mapababa dahil sa tiket, at sumakay sa bus na mabaho ang amoy, ang pamilyar na figura ay muling sumulpot sa harapan ko. Oh, Diyos ko! Ang matagal na pakikipaglaban sa digmaan, ay hindi nakapagpawi sa pagiging isang Ginoo ni Paul. Nakaupo siya sa kabilang aisle. May isang upuang pagitan bilang social distancing. Nakangiting tinanggap ang paghingi ng tawad nito. Habang nag-uusap, nalaman niya na ang babae ay nag-aaral para sa kanyang master's degree, at nagmamadaling umuwi sa kanyang bayan. Ikaw. May business trip ako sa Sacramento River. Pero ang tren ay papuntang Sacramento River nga, pero hindi naman ang tiket ko. Ang ibig kong sabihin, noong sumakay ako ay ganoon pa rin. Nako. Doon lang, natuklasan ni Victoria na mali pala ang nakuha niyang tiket. Ang pagsisisi niya ay lalong lumalim. Ngunit hindi nagtagal ang masayang pag-uusap, ay biglang naistorbo ng mga basagulero na sumakay. Mga bastos ang mga salita nila, at lalong lumala ang kanilang pagiging bastos. Siyempre, bilang isang sundalo, hindi magpapabaya si Paul. Kaya pagkatapos ng isang panig na pag-aaway, ang bus ay huminto sa gilid ng kalsada, at silang tatlo ay pinalayas. Ilang beses na silang nagkasama. Mahina man, nararamdaman ni Pablo ang gayon ding pag-aalala at panghihinayang ng kausap niya, ngunit hindi niya alam. Sa puso ni Victoria sa mga sandaling iyon, ang kanyang buhay ay tila nagsimula ng magbilang ng mga natitirang araw. Wala na siyang sasakyan, wala nang nagawa si Paul kundi maglakad. Pero hindi pa siya nakakalayo, isang babaeng nakapula, na umiiyak, ang muling sumulpot sa paningin niya. Lumapit siya rito, at hindi naman agad nagtanong kung bakit. Pagkatapos niyang magpakilala, nagpakita siya ng pagiging masaya at nakakatawa. Inaakala ko kung ganyan ka pa kakaiyak, magdudulot yan ng sunog sa kagubatan. May hinihintay ka bang susando sa'yo? Hindi. Malaking problema. Papatayin niya ako. Sino? Ang ama ko. Alam kong wala akong pakialam. Pero kung pwede mong sabihin ang iyong problema, marahil. Sa harap ng matapat at mabuting si Paul, hindi nagtago si Victoria. Yumuko siya at may inilabas na isang liham, at ibinigay iyon kay Paul, sa pamamagitan ng mga malamig na salita sa papel. Naunawaan ni Paul. Nalaman ko na noong nag-aaral si Victoria, nahulog siya sa isang lalaki. Pero ngayon, iniwan na siya nito. Sa tingin ko hindi ka iiwan ng tatay mo, dahil lang iniwan ka ng isang lalaki. Buntis po ako. Pagkarinig noon, ipinikit ni Paul ang mga mata. Isang hindi maipaliwanag na lungkot ang sumagi sa kanyang puso, habang pinagmamasdan niya si Victoria na umiiyak ng mapait. Ang lungkot na iyon, ay mabilis na napalitan ng pag-aalala at pag-aalo. Sinikap niyang gamitin ang pagdating ng bagong buhay para hikayatin si Victoria na maging positibo. Ngunit minsan, ang pagiging positibo
Pero hindi nito masosolusyonan ang lahat ng problema. Sa pananaw ni Victoria, ang ama niya ay isang taong seryoso at konserbatibo. Kung babalik siya mag-isa, tiyak na papatayin niya ang sarili. Nang marinig iyon, nag-isip sandali si Paul. Pagkatapos ay tumayo at huminga ng malalim. Para bang may isang desisyon siyang ginawa, habang si Victoria ay handa nang umalis. Pinigilan niya ito. Maaari ko kayang makatulong. Sa pag-uusap natin, marami siyang naikwento tungkol sa sarili niya si Paul. Tulad ng pagiging isang bagong retiradong sundalo, at ng mga karanasan niya noong nasa serbisyo siya. Sumulat siya ng daan-daang liham sa kanyang asawa, pero ang hindi sinabi ni Paul, ay nakalimutan hindi lang ng kanyang asawa ang petsa ng kanyang pag-uwi. Iniwan siya nitong mag-isa sa pantalan, at pag-uwi niya, nakaupo ito sa harap ng kama, nakahubad. Ang mga liham na iyon, ni isa man ay hindi binuksan. At sa bagay na ito, wala siyang pinakita ni kaunting kalungkutan. Bagkus ay nakangiting sumunod sa kagustuhan ng asawa, at naging isang sales representative ng tsokolate na hindi naman niya gusto. Tiyak na naantig siya nito, di ba? Oo, sa tingin ko. Para gampanan ng maayos ang papel na peking asawa, binuksan ni Paul ang kanyang malita. Tinanggal niya ang plastik na singsing sa tsokolate, at sinuot ito sa singsing na daliri ni Victoria. Sa sandaling iyon, kahit alam niyang pag-arte lang iyon, naging dahilan pa rin iyon upang makaramdam si Victoria ng pag-alon-alon sa kanyang puso. Habang naghahanda na silang muling umalis, isang putok ng baril ang pumutok sa hangin. Dahil sa likas na ugali sa pakikipaglaban, dali-daling naghanap ng kanlungan si Paul, at niyakap si Victoria. Habang papalapit ng papalapit ang mga yapak, isang seryoso at alerto na mukha ang sumulpot. Hello, Papa. Sino siya? Ang asawa ko. Para sa konserbatibong ama, ang pagpapakasal ng anak na babae ng palihim, ay tiyak na isang pagtataksil at pagkukulang sa pamilya, isang bagay na hindi madaling mapatawad. Sumigaw siya ng malakas sa harap ng lahat, sinisigawan ng anak na babae dahil sa kanyang pagkakamali, ngunit hindi niya inaasahan. Maliban sa kanya mismo, ang iba pa, parang sinasadyang pinoprotektahan si Victoria, kaya ang kanyang nagawa, ay ang ibaling ang sisi kay Paul. Anong hanap buhay mo? Tsokolate. Nagtitinda ko ng tsokolate. Pagkasabi niya yun, biglang natahimik ang lahat, lalo na ang ama, na hindi na nakapagsalita sa sobrang galit. Isang mahirap na binata na walang kinabukasan. Ang hindi karapat-dapat sa kanyang anak na babae. Nang biglang sumamang paligid, isang seryosong lolo ang lumapit. Ako si Pedro Aragon. Mabuhay ka sa aming tahanan. Para salubungin ang biglang sumulpot na manugang, nagsimula ng mag-ingay ang lahat sa kusina. Si Victoria ay nakaupo sa mesa, at paulit-ulit na nagrereklamo sa pagiging dominante at matigas ang ulo ng kanyang ama. Ngunit hindi niya alam, para kay Paul, kahit na ang paninisi ng pamilya, o ang isang simpleng hapunan kasama ang pamilya gaya nito ngayon, mga bagay na ninanais ngunit di maabot. Maaari niyo bang sabihin sa amin, kung paano kayo nagkakilala? Nung Hunyo, bakasyon ko noon, Hulyo. Pagkapasok ko sa syudad. Oo nga, Hulyo, sa uso. Ang pagiging masyadong tapat at inosente ni Paul, ay agad na nagpakita ng kahinaan sa plano nilang dalawa, lalo pang nagduda ang ama. Si Lolo lang ang walang pagbabago ang mukha, na para bang walang narinig, at patuloy na nag-uusap ng mga bagay na walang kaugnayan. Mabuti na lang at sapat na ang katalinuhan ni Victoria, at sinabing nagkaroon siya ng maikling pagsasanay sa hukbo. Doon na nawala ang pag-aalinlangan ng lahat, maliban lang sa matalas na ama, na patuloy na nanunukso kay Paul. At nang malaman niyang ulila ito, siya na nga naman ay may paghamak na kay Paul. Ang panunuya at pagwawalang bahala sa kanyang mga salita, ay lalong tumindi. Ang angkan ng aking anak na babae. 400 taon na ang kasaysayan nito, tapos sasabihin mo sa akin, na pinakasalan niya ang isang lalaking walang nakaraan, at ang mas masama pa, isang lalaking walang nakaraan at walang kinabukasan. Napakaganda. Paumanhin. Napakasarap ng hapunan. Salamat. Huminga ng malalim si Paul pagkadating sa looban. Palaging positibo siya, ngunit ngayon lang siya nakaramdam ng kalungkutan. Sinabi niya kay Victoria na sumunod sa kanya. Nung nasa ampunan pa siya,
ay matagal na niyang minimithi ang isang bagay, na maging katulad niya. Sana'y mayroon akong masayang pamilya, na gaya ko'y pinag-uusapan, na dapat kong gawin ito, dapat kong gawin iyon. Mas mabuti pa rin yun kaysa walang nagsasabi sa'yo. Pero hindi ko naman iyon nararamdaman. Kaya ko naman, ang mga taong laging nababalutan ng pagmamahal, ay madalas hindi napapansin ang presensya nito. Ngunit si Paul ay kabaliktaran nito. Sanay na siya sa pag-iisa mula pagkabata, kaya naman ang pagsasama at pagmamahal ng pamilya, ay higit pa sa sino man ang kanyang inaasam at hinahangad. Mas matalas pa, at mas pinahahalagahan niya, at ito rin ang dahilan kung bakit siya lagi na lang nakangiti sa harap ng kanyang asawa. Kahit na ang daan-daang sulat niya ay hindi pinapansin. Kahit na paggawa ng trabahong ayaw niya, mas pipiliin pa rin niyang magparaya at makipagkompromiso. May 8 oras pa. Maaari na akong umalis. Nakatagpo ng tamang tao sa maling panahon. Pareho nilang alam. Basta't maayos lang ang gabing ito. Magkakilala lang naman tayo at mga taong nagdaan sa buhay ng isa't isa. Ngunit, si Victoria, ang ina, ay isang taong napakatradisyonal. Para sa kanya, kahit nakasal na ang anak na babae, bilang unang gabi ng mag-asawa sa bahay, ang unang gabi ng kasal ay mahalaga at hindi maiiwasan. Kaya't ibinigay niya sa kanila ang master's bedroom. Inihanda niya ang kama, at may isang rosas pa siyang inilagay sa tabi ng unan. Dahil dito, namula ang pisngi ni Paul, at napuno ng pagsisisi ang kanyang puso, dahil ang lahat ng ito, ay isang maingat na binuong kasinungalingan lamang. Kahit na sa ilalim ng kasinungalingang iyon, ay nakatago ang kanyang taos-pusong pagtibok ng puso. Ang bait-bait mo. Napakabait mo talaga, at ang pagpipigil niya, ang damdamin ay nasa puso, ngunit ang kilos ay dapat mapigilan. Makakahanap ka rin ng iyong mapapangasawa, Victoria. Papayag ka bang magpakasal sa isang babae na may anak sa ibang lalaki? Kung mahal ko siya, oo. Magandang gabi. Hindi na sila nag-usap pa. Matapos magmagandang gabi ay kanya-kanyang paghahanda na silang matulog. Ngunit ng mga sandaling iyon, isang katok ang sumira sa katahimikan. Dali-daling bumangon si Paul. Yakap-yakap ang kumot at pumunta sa kama. At habang si Victoria ay nahihiga sa kanyang bisig, pumasok din ang isang ama na mukhang ayaw. Sinugo ako ng nanay mo para batiin kayo. Magandang gabi. Magandang gabi po, Senyor Aragon. Kahit na agad silang nakariyak, ang mga kumot na nagkalat sa sahig, ay hindi nakaligtas sa mga mata ng ama. Mabuti na lang at kahit may pagdududa, ay pinili pa rin niyang isara ang pinto, dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Hindi na nila inisip na maging kampante pa, at nagpas siyang magpalipas na lang ng isang gabi roon. Ngunit hindi sinasadya, ang kanilang magkaugnay na mga titig, ay muling nagparamdam ng pagbilis ng paghinga, na kanina lang ay medyo hamupa na, at ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso, halos masira na ang kanyang pagpipigil sa kanyang mga pagnanasa. Ngunit ang matinding responsibilidad sa kanyang puso, ay nagbalik kay Pablo ng katinoan. Magkasamang nahiga silang magkatalikod, at tahimik na naghintay sa paghihiwalay pagsapit ng umaga. Ang sinag ng buwan ay parang pilak na ibinuhos sa gabi, na nagbigay liwanag sa buong taniman ng ubas. At pati na rin ang mga paputok, muli na namang pumasok sa panaginip ni Paul. Doon sa pamilyar na kulay abong na digmaan, binuksan niya ang pinto ng ampunan, at nakita ang mga gusaling wasak na wasak.